Magandang araw, ako nga pala si Socially Awkward VA at ngayong araw is pag-uusapan natin kung bakit hindi mo dapat i-compare yung journey mo sa ibang mga tao, especially as a virtual assistant or someone who's wanting to be a virtual assistant. Hindi mo dapat i-compare yung journey mo sa iba. So kung nag scroll ka sa YouTube, Facebook, or TikTok tapos nakikita mo yung ibang mga VA na merong six-figure income and they are earning a lot of money, meron silang multiple clients, and bigla ka nang nawala ng gana, this video is for you. Kasi comparison is silently killing your progress and silently killing your chance of being a virtual assistant or having the opportunity to work, the flexibility of working from home. And I would like to say na hindi ka behind. Tinitignan mo lang yung timeline ng ibang tao. At bawat tao meron tayong iba't ibang timeline para sa mga sarili natin. Meron tayong iba't ibang story. So marami kasi sa mga beginners nanonood sila ng mga success stories sa YouTube, TikTok, or Facebook, or sa kahit anumang social media applications yan. And then which I would say or I would think na ano naman siya, meron naman siyang positive na effect sa iyo, especially if ginagawa mo yung motivation motivation para maging isang VA, like namo-motivate ka sa kanya, and dahil sa kanya nag-a-aspire ka din na maging virtual assistant, or mas nakikita mo na possible pala kitain yung ganong mga bagay o mangyari yung ganong mga bagay at alam mong pwede rin siyang mangyari sa'yo. Pero if nanonood ka ng mga success stories sa social media tapos kino-compare mo yung income nila sa'yo, kino-compare mo yung speed of success nila. Let's say merong mga nagpo-post yan na sinasabi nila in just 1 to 2 weeks nakakuha sila ng client, tapos ikaw few months ka na nag-a-apply pero hindi ka pa rin nakakakuha ng client, and then dahil doon nadi-discourage ka, tapos it will lead it will lead to you quitting early and quitting your dream job. Maybe dream job mo maging VA or dream job mo na mag-work from home. Pero pag kino-compare mo yung income mo sa ibang mga tao tapos yung speed of success mo sa kanila, is made-discourage ka talaga, kaya mas iisipin mo na lang mag-quit o iisipin mong hindi ito para sa'yo. And ayun, hindi ka tamad, na-overwhelm ka lang sa mga comparison na ginagawa mo rin sa sarili mo or iniisip mo sa sarili mo. So yung problema kasi sa comparison is yung nakikita mo lang sa mga success stories is yung six-figure income nila, yung 1 year success story nila, or yung 2 week success story nila na in 2 weeks nakakuha sila ng client. Pero hindi mo nakikita in the background yung years of struggle nila kung paano sila nakarating sa point na yon, ano yung mga ginawa nila, ano yung mga experiences nila, ano yung mga sacrifices na ginawa nila para makaabot sila sa point na yon. So, hindi accurate na i-compare mo yung sarili mo sa kanila dahil meron silang mga bagay na pinagdaanan na hindi mo pinagdaanan, and also meron kang mga bagay na pinagdaanan din na hindi nila pinagdaanan. So, ayun yung sinasabi ko, iba't iba kasi yung story natin kada tao, um, kaya feeling mo behind ka, kasi nakikita mo lang yung success lang nila, and ayan, yung result lang nila, pero hindi mo nakita yung mga struggle nila for a few months or a few years before sila makarating sa point na yun. And kino-compare mo yung beginning mo to someone else's highlight. So, yung kino-compare mo yung sarili mo sa highlight ng buhay ng isang tao. Pero ikaw is nasa beginning ka pa lang ng story mo. Kaya hindi accurate yung comparison na yun. So, yung
truth kasi about success timelines is yung ibang tao yung makakakuha sila ng client in just a few weeks or in just a few days. Pero yung ibang tao is magkakaroon sila ng months of rejection bago sila makakuha ng client or bago sila maging successful in this field. Pero meron kasi tayong iba't ibang starting points. So kada tao magsisimula tayo with a different skills. Maybe nung nagsimula ka, meron kang skills na relevant sa mga job na gusto mong makuha. Or maybe meron kang mga connections na magre-refer sa'yo to different jobs or to different clients. And meron tayong different timings in life. So baka ngayon kulang ka pa sa tools, hindi pa kumpleto yung equipments mo, like yung laptop mo. But yung others na magsisimula is kumpleto na sila. Meron silang laptop na um, qualified yung requirements for work from home jobs. So lahat tayo is meron tayong different paths pero iisa lang yung destination natin. And why does comparison kill your progress? Dahil yung comparison is nagli-lead siya into overthinking. So nag-overthink ka kung hindi ka ba talaga magaling or hindi talaga para sa yung field na to. Dahil sa pag-overthink mo, nagiging inconsistent ka na. Inconsistent ka na sa submission of your applications. Hindi ka na ganun ka-consistent sa pagsasubmit. Magsasubmit ka lang pag gusto mo or motivated ka. And then after that, it will lead to quitting. Pagtapos mo maging inconsistent is unti-unti ka nang hindi mag-a-apply and then eventually magki-quit ka na. So, titigil mo yung sarili mong journey dahil lang mas ahead yung isang tao sa'yo. And that's really bad for you because pinapatay mo yung mga pangarap mo. And ano nga ba dapat yung gawin mo? Mag-focus ka sa daily applications mo. So kung ilan yung dapat sa araw-araw meron kang number of applications na target mo. So let's say for every day dapat meron kang at least 60 applications. So mag-focus ka na maka at least 60 applications ka sa isang araw. And then focus on your improvement. Mag-focus ka kung ano yung dapat mong i-improve when it comes to applying to job. Yung cover letter mo ba? Yung subject title mo ba? How you position yourself or how you communicate in interviews. So you need to focus on improving yourself and i-assess mo yung sarili mo kung ano nga ba talaga yung mga dapat mong i-improve. And then your system. Ano ba yung system mo sa pag-apply? Meron ka bang system kung ilang applications yung minimum mo sa isang araw? Tinatrack mo ba yung mga applications mo sa spreadsheet? So, if not, I would highly recommend na i-track mo yung mga applications mo sa spreadsheet. And yung simpleng rule lang dito is i-compare mo lang yung sarili mo sa yesterday self mo and wag mo siya i-compare sa ibang tao. And real talk lang is someone will always be ahead of you. Meron talagang tao na ahead na sa'yo or ahead sa'yo. So, ulitin natin. So, meron talagang tao magiging mas ahead sa'yo in any point of time in your life. Dahil baka mas nauna silang mag-start sa industry or meron silang years of experience bago ka nagsimula. So, in any point of time in your life, the truth is meron talagang mas ahead na tao sa'yo dahil mas nauna sila. Pero yung buhay is hindi siya race. It's a personal build process. Kaya kailangan mong i-build yung personal na sarili mo. Kung ano ba yung mga kailangan mong i-improve, ano yung dapat mong pag-focusan ng mga bagay. So, wag mo itanong sa sarili mo kung bakit sila successful na. Tanungin mo yung sarili mo kung ano yung ginagawa ko ngayong araw para ma-achieve yung mga bagay na gusto ko.
at ma-achieve yung mga goal na gusto ko. Like maybe getting a work from home job or being a virtual assistant. So kung ano yung focus mo, ayun din yung dedetermina kung ano yung future mo, kung ano yung magiging itsura ng future mo. And ayun lang, kung gusto mo pa ng step by step kung paano ka makakakuha ng first client or paano ka makakapagsimula sa virtual assistant, mag-subscribe ka lang sa channel ko and I will help you get your first client and get your first work from home job. And then ako nga pala ulit si Socially Awkward VA and peace out.